kompletong kagalingan sa iyong buong katawan. Tanggapin ang anointing na ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Ako ay si Rhoda. Ginagawa ko ang video na ito mula sa Michigan. Ako yung nagpunta sa 5F Church noong April. Nagpasya akong pumunta sa 5F Church upang makakuha ng paglaya dahil ako ay pinahihirapan ng mga demonyong kapangyarihan. Mayroon akong demonyo na dumadating upang makipagtalik sa akin at ito ay nangyayari sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, naisip ko na ang parehong demonyong ito ay nagpapahirap rin sa buong pamilya ko hanggang sa aking ika-4 na henerasyon. Walang nag-aasawa at ang mga nagpakasal ay nagdiborsyo. Kaya napagtanto ko na ang demonyong ito ay responsable sa lahat ng aming mga problema at inaatake kami ng demonyo sa maraming iba't ibang mga parte. Sa pera, sa trabaho man, anuman ang aming sinisikap gawin ay hindi nagtatagumpay. Nag-ayuno ako, nagdasal sa loob ng maraming taon, walang gumagana. Kaya sa proseso ng aking paghahanap ng tulong online, lumitaw ang video ni Apostle Catherine at sinimulan ko itong panoorin. At pagkatapos ay naisip ko na, ito ang lugar na kailangan kong puntahan. Habang pinanood ko ang video, nadama ko ang reaksyon. Naramdaman ko ang demonyo na parang ahas sa loob ko, na gumagalaw kapag natutulog ako. Yung ahas sa loob ko ay nakikipagtalik sa akin. Tapos pagkagising ko, ito ay magsisimulang umurong at mawala. Ito ay nangyayari sa akin ng mahabang panahon at ang pang-aapi na ito ay naging lubhang malalim na kung minsan ay inisip kong patayin ang aking sarili dahil ito ay sobra-sobra na. Wala akong magawa. Nagtatrabaho ako ng husto pero hindi ako umuunlad. Nagsimula ako ng negosyo at ang negosyo ay bumagsak. Anuman ang sinubukan kong gawin, ito ay bumabagsak lamang. Kapag natutulog ako, palagi ako nanaginip ng napakasamang mga bangungot. Kaya nang simulan kong panoorin muli ang video ni Apostol Catherine, nang ako'y lubos na nakatuon sa pagtakwil, naramdaman ko ang demonyo sinubukan lumabas mula sa aking bibig at nagsimula akong umubo ng umubo pero hindi ito lumalabas. Kaya habang patuloy kong pinapanood ang mga video ni Apostle Catherine ng iba't ibang mga turo na may mga level ng kapangyarihan ng Diyos na nakatalaga sa iba't ibang mga uri ng makademonyong problema na ang ilan ay maaaring makalaya sa pamamagitan ng panood sa screen o mula sa malayo. Ngunit ang ilan ay kailangang lumapit ka kung saan naroon ang anointing. Kaya nauunawaan ko na ngayon na kailangan kong makarating sa kung nasaan si Apostol Catherine. Kaya bago mag-Abril, nagsimula na akong gumawa ng mga plano sa pagpunta. Dumating ako ng Abril 6 na Sabado ng gabi at nagpunta ako sa simbahan noong Linggo ng Abril 7 ng umaga. Ako ay dumating ng napakaaga. Ako pa nga ang unang tao sa linya. Sinabi ko sa aking sarili na magpapailalim ako sa anino dahil palaging binabangit ni Apostol Catherine ang tungkol sa anino ni Peter na nagpapagaling sa mga tao sa mga kalye. Ang kanyang anino lamang ang gumagawa ng mga himala. Kaya sinabi ko na pupunta ako sa harap kahit na hindi ako makarating sa kung nasaan siya. Susubukan kong lumapit. Kaya ako ay nakaupo sa harap at pagkatapos ay dumating si Apostol Catherine. Sa oras ng pagdarasal, hinawakan niya ako at bumagsak ako. Hindi ko na alam anong nangyari. Nakita ko na lang ang aking sarili sa sahig at tumayo ako. Ngunit sa puntong iyon, wala akong naramdaman. Hindi ako nagpatotoo ng araw na iyon. Sinadya kong hindi magbigay ng patotoo. Bakit? Sinabi ko sa aking sarili, kailangan kong makita ang katibayan bago ko ibigay ang aking patotoo. Kailangan kong maging sigurado dahil walang ibang paraan. Makakasiguro lang ako kapag ako ay nakauwi at natulog dahil nangyayari lang sa akin ang bagay na ito kapag natutulog ako. Kapag gising ako, wala akong nararamdaman pero kapag ako ay natutulog, yan ang oras na nangyayari ang pag-atake. Kaya bumalik ako sa aking hotel kinabukasan. Naramdaman ko ang pag-atake at ako'y nalungkot. Sinabi ko, hindi ito gumana, ngunit kahit na nadama ko ito, sinasabi ko sa sarili ko, mayroon na akong kalayaan. Wala akong pakialam kung ang kaaway ay dumating para atakihin akong muli o hindi. Alam ko na nakuha ko ang aking deliverance. Paulit-ulit ko itong sinabi. Sinabi ko, ako ay malaya na. Diablo, ikaw ay sinungaling. Kakit ikaw ay lumapit at atakihin ako ng 1,000,000 beses. Ikaw ay natalo na. Ako ay malaya na. Dahil kung minsan sinasabi ni Apostol Catherine na maaaring ito'y hindi kaagad mangyari, maaaring ito'y unti-unting mangyari, may pananampalataya pa rin ako na kung ito ay hinpa ito nangyayari, ito ay mangyayari rin sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay natulog na ako sa aming bahay. Tuwing natutulog ako, hindi ko na naramdaman na may nangyayari sa akin mula sa loob, yung ahas na nasa loob. Kapag ako ay natutulog, ang demonyong pag-atake na panghahalay na ginagawa nito sa akin ay nagiging dahilan bakit ako laging nagigising.
Ngunit mula noong hawakan ako sa ulo ni Apostol Catherine, hindi na ito muling nangyari. Purihin ang Diyos. Ang pag-atake ng demonyo, ang demonyo sa loob ay nawala na. Kahit ngayon na nakikipag-usap sa iyo, hindi na ito nangyayari sa akin. Kapag natutulog ako ngayon, nakakatulog na ako ng maayos. Yung mga masamang panaginip ko dati inararamdaman ko. Ako'y minomolestya kung minsan. Nakuha ko ang aking paglaya. Sinumang nagsasabi na si Apostol Catherine ay hindi anointed. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Kailangan mo ng tulong. Pumunta ka at kilalanin si Apostol Catherine upang ikaw ay matulungan. Siya ay isang anointed woman of God. Ako'y isang buhay na patotoo kaya ginagawa ko ang video na ito dahil ito ang totoo. Kung hindi ito nangyari, hindi ko gagawin ang video dahil gusto ko lang maramdaman ang himala. Dahil ang paniniwala lamang na walang ebidensya, hindi ko ginagawa iyon. Hindi ito makatuwiran sa akin. Gusto kong maramdaman ang katibayan. Ngayon nakakatulog na ako. Noon hindi ako makatulog. Dahil sa sandaling pumikit ako, ang demonyong ito ay bababa sa akin. Yun sex ay gigising sa akin. At ako'y matatakot bumalik sa pagtulog. Pero ngayon ay tumaas na talaga ang buhay panalangin ko dahil nagdadasal ako sa gabi bago ako matulog. Ang pang-aapi ay kaunti na lamang ngayon. Dahil ang paraan sa lumalapit sa akin noon, oh my God, ito'y nawala na. Ito'y naglaho na. Kaya kailangan kong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at nagpapasalamat ako sa iyo, Apostol Catherine. Ikaw ay tunay na anointed woman of God. Pakiusap, pagpatuloy mo ang iyong ginagawa at huwag makinig sa sinumang negatibo ang sinasabi. Ikaw ay isang pagpapala sa ating henerasyon. Pakiramdam ko ang Diyos ay nagsasabi sa akin na itanim ang sarili ko sa 5F. Kaya ako ay gumagawa ng paraan upang lumipat sa LA para ako ay makapaglingkod sa Panginoon sa 5F Church. Ito ang misyon ko ngayon. Iyan ang ginagawa ko ngayon. Tinulungan ako ng Diyos dahil sabi ko sa sarili ko, bago ito nangyari, kung saan man ako, punta ako sa anumang simbahan at tumanggap ng paglaya, malalaman ko na doon ako tinatawag ng Diyos na maglingkod.